at pirmado nina SILG Remulla, Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM at 3 pang Commissioner. Pero blanco o walang pirma ang Chief PNP. Matatandaan na kabilang sina Nartates at Mga kaboses, isang napakagandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kaboses, ito mainit-init pa ito. Sana po hindi mo humantong ito sa suntukan, ano po. Kasi itong si General Nicolas Torre III, kabilang po ito sa mga talagang champion sa larangan ng boxing. Hindi po nauubusan ng kalaban itong si General Torre, mga kaboses. At biruin mo, ngayon po mga kabos ay katunggali niya ngayon. Ito pong si DILG Secretary John Vic Remulla, mga kaboses. Yan po ang tatalakayin nating araw, natin ngayong araw, mga kaboses. For this episode, sit back, relax, at i-enjoy nyo lang ang episode na ito, mga kaboses. At bago po ang lahat, mga kaboses, palakpakan po muna natin ating mga sarili. Yan. Kasi po tayo po buhay na buhay pa ngayon. Kaya po dapat po papasalamatan po natin ang ating poong may kapal na tayo po binigyan ngayon, mga kaboses, ng another life na makapagpatuloy sa atin pong mga advokasya, sa atin pong mga plano para sa ating bayan. Pong araw ito, mainit-init ito, mga kaboses. Kasi po, turf war daw, mga kaboses. Sabi po dito sa ulat, mga kaboses, na may nagaganap daw na turf war. Ano po? Ito pong turf war, kung sa kalsada o, mga kaboses, ay parabagang labanan ng mga gang, mga kaboses, para sa kanilang teritoryo po. Ano po? Tapos dito po sa mundo ng politika, mga kaboses, lalo na po sa hanay ng ating mga kapulisan. Kasi Chief PNP ito no? Si General Torre, mga kaboses, PNP Chief. Ito ay labanan ngayon, mga kaboses, ng mga bigating opisyal para sa kontrol, mga kaboses, ng kapangyarihan at impluensya. Bago po tayo magpatuloy, mga kaboses, sa ating komentaryo, pakinggan muna natin itong ulat, mga kaboses. Mula po ito sa Billionaire News Channel. Credit na lang po natin. Ano po, gagamitin lang po natin dito sa standpoint analysis bilang hindi po natin inaangkin ang balitang ito, but magre-react tayo, mga kabos, at gagawin lamang po nating reference. Ano po? Shoutout nga pala sa Billionaire News Channel na nakakuha ng eksklusibong balitang ito, mga kaboses. Napakainit na napakainit. Narito po ang ulat, mga kaboses. Ayon po dito sa headline, namumuong turf war sa pagitan ni Torre at Remulla, nagdulot ng recall ng police assignment, mga kaboses. Pakinggan natin ano ang nangyari dito sa dalawa na ito. Kasi kung matatandaan nyo, mga kaboses, di ba sila yung may group effort naunang pag-aresto kay former President Duterte, mga kaboses. Ngayon, dahil sa katakawan at kasakiman, mga kaboses, ang kapangyarihan, may nagaganap ng turf war. Pakinggan po natin, ito pong report mula po sa Billionaire News Channel. May namumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Narito ang exclusive agenda report ni Francis Polve. Tablado ang pinatupad na reshuffle ni PNP Chief Nicolas Torre matapos pagpalitin ng pwesto kamakailan para sa second highest position o Deputy Chief for Operation sina Lieutenant General Bernard Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, bunso dito ng namumuong turf war sa pagitan ni Torre
at DILG Chief John Vic Remulla sa NAPOLCOM resolution document na eksklusibong nakuha ng BNC with the subject recalling, setting aside, and modifying the present designations, assignments, and reassignments of third-level position of Lieutenant General Jose Melencio Nartates and 12 others. Nakasaad na habang nasa Chief PNP ang kapangyarihan na mag-designate, assign at mag-reassign ng police commissioned officers sa third-level positions base sa Section 26 ng Republic Act 6975. Ang kapangyarihan na mag-review, approve at mag-modify nito ay nasa NAPOLCOM. Nitong August 9, nag-issue ng resolusyon ng NAPOLCOM para sa placement ng third-level positions na kailangan ang review at confirmation ng Commission and Bank. Pero nalabag daw ang proseso sa reassignment ni Torre. Kaya ni-recall, sineset aside at ipinapamodify ang designations, assignment at reassignment ni Banak at Nartates. Kasama sina Police Major General Robert Alexander Morico II, Police Major General Anthony Aberin, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Brigadier General Jack Wanky, Police Brigadier General Romeo Macapas, Police Brigadier General Arnold Argente, Police Brigadier General William Segun, Police Colonel Hansel Marantan, Police Colonel Jonathan Abella, at Police Colonel Arnold Rosero. Inatasan din ng NAPOLCOM ang PNP na mag-issue ng order kaugnay sa pagbabalik ng mga opisyal sa dati nilang mga pwesto. Dated August 14 ng dokumento at Ayan. pirmado ni na SILG Remulla, Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM at 3 pang Commissioner. Pero blanco o walang pirma ang Chief PNP. Matatandaan na kabilang sina Nartates at Torre Tigas sa mga ng ulo. opisyal na pinagpilian ng Pangulo na papalit sa nagretirong si General Romel Marbel. Wala pa namang pahayag ang PNP kaugnay dito. Para sa agenda, Ayun. Francis Polbe, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa bill. Napakagandang balita. Sino ba talaga ang magaling? Sino ba talaga ang masusunod? Ayan kayo eh. Yan ang naging resulta mga kaboses sa talagang sakim no sa posisyon mga kaboses. Lalaki po ang ulo. Pare-pareho po silang tama, pareho rin po silang may mali. Bakit ko po yan nasabi? Mga kaboses, malinaw naman po na nasa gitna na tayo nga ng full-blown turf war, no? Ni DILG Secretary John Vic Remulla, mga kaboses, at PNP Chief General Nicolas Torre III, mga kaboses. Base ho kasi sa batas, sa RA 6975 at RA 8551, meron hong kapangyarihan naman po talaga. Ito pong si General Torre mga kaboses, na mag-reassign ng mga opisyal mga kaboses sa third level position. Pero malinaw rin, na may power of control mga kaboses. Ito nga hong NAPOLCOM, no? Kung saan po pinamumunuan rin po yan ni DILG Secretary John Vic Remulla, mga kabose, para po i-approve, i-modify o tuluyan pong balik na rin ang mga galawan ni Torre. Ang problema nga lang ho, kahit may resolusyon mga kabose at paalala po ang NAPOLCOM, itinuloy pa rin po ang balasa ni Torre. Iwan ko ba kung bakit nagtitigas-tigasan itong taong ito? Mga kaboses, hindi po natin alam kung bakit itong si General Torre. But sa nakikita natin, unang-una, di ba, boxing champion yan, delikado yan, no? Baka akala siguro niya matatakot si John Vic Remulla sa kanyang suntok, mga kaboses. Wala naman siyang naisuntok. Anong nasuntok niya? Hangin? Mga kaboses, binawi po ngayon ng NAPOLCOM ang 13 major reassignment po ni na Police Lieutenant General Nartates, Police Lieutenant General Banak
at Police Major General Morico II at ilan pa pong kilalang matagal na pong nasa serbisyo at nagsiservisyo sa taong bayan, mga kaboses. Pero sa surface po, mga kaboses, ano po, para pong simpleng administrative correction lamang po ito, mga kaboses. Pero kung babasihan po natin, mga kaboses, malinaw na malinaw po yung pattern, ano po. Hindi po natin alam kung ano talagang nito, but ang nakikita po natin, mga kaboses, is nag-aagawan na talaga ng posisyon at hindi po nila alam kung sino ba talaga masusunod. Mga kaboses, labanan po ito, no? Kung sino nga po ba ang magdidikta, no? Sa direksyon no ng buong pambansang kapulisan, mga kaboses. Ano po? At kung hindi po ito maagapan, diyak po ilalaki at lalaki po talaga ang problema. Kawawa naman po ang ating mga opisyal, no, ating mga kapulisan, hindi po nila alam sino ba talagang susundin. Si DILG Secretary, ang Napolcom, o itong si Chief PNP. Boksingerong PNP Chief. At palagi nyo pong tandaan ito, mga kaboses, bago po kayo magkomento dyan. Ito pong tinatawag natin na turf war, mga kaboses. Hindi lang po yan basta teritoryong ipinaglalaban. Dyan po, mga kaboses, mantakin nyo po ito, mantakin nyo po ito. Sa turf war po, kapangyarihan, impluensya, at ang kakayahan pong mag-shape ng political landscape ang pwedeng makuha kung sakasakali po, mga kaboses, kung sino po ang mananalo o sino po ang mananaig. So kayo na po mag-analyze pa rin po, mga kaboses, kung sino ba ang tama at kung ano ba ang pakay ni General Torre, mga kaboses. Bakit hindi na niya sinusunod itong si John B. Cremulya? Ang tigas-tigas pa naman ito nila, mga kabos, nung time na inaresto si Tatay Digong. Ano po? Napakalaking accomplishment nila yun kasi group effort daw yun sabi ni John Vic, mga kaboses. Well, abangan po natin ang susunod na kabanata nito, mga kaboses. Please subscribe, like, and share po, mga kaboses, ito sa ating YouTube channel. At panatilihin nyo lamang pong naka-notify po kayo, mga kaboses. Ano po, dito po sa ating YouTube channel. I-click nyo pong notification bell at click nyo rin po ang subscribe button. Paki-share po ito sa iba, mga kaboses, para marami pong makakita sa bardagulang ito. Maraming salamat po sa iyong pakikinig, mga kaboses. Ako po yung nakasama, ito po si Kaboses Wins at kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis, mga kaboses. God bless po sa lahat and bye-bye.